sa inyong kapaligiran. Sa kalagayan naman ni Dayan at saka ni Che, ang isang totoong kaibigan, kapag nakikita niya na ang kanyang kaibigan ay nga'y mainit ang ulo o kaya ay talagang nasa height ng kanyang emosyon, hindi mo dapat sulsulan doon. Kundi ikaw ang maging pacifier. Ikaw ang magpapalambot ng kanyang puso. Ikaw ang dapat na nga'y maging katulong niya upang sa gayon ay manumbalik siya sa tamang rason. So ito lamang ang payo kong may babahagi sa inyo. Sa palagay ko, hindi naman yung chismis sinong malaki, sinong maliit ang dibdib. Ang tunay na katindihan ay dahil marami pang issue na mas malalim. At sa chismis, walang dahilan yon kung sino ang nag-umpisa para labanan rin sa chismis. Hindi ba parang yung sa nagiging lasing, kadalasang ginagawa itong dahilan para kumilos ng hindi maganda? Pareho yun sa pagchichismis, hindi pa rin yung dahilan para sumigaw at magchismis sa iba. Kahit na mahirap, alam ko mahirap. Siguro, lalo na kayo, very close kayo nung araw, siguro kung mangyari na naman ito, kasi minsan may ibang taong nag-uumpisan mo gustong makita kayong nag-aaway, baka naiinggit kung gaano kayo ka-close. Kung kaya ninyo, sana makipag-usap kayong derechahan. No, tanungin mo, no? At kung pwede, hindi agresibo ka agad. Oy, nadidig ko, sinasabi mo raw ito. Totoo ba yun? Nasaktan kasi ako. Minsan, makakasave ito ng relasyon ninyo para hindi dumating dito sa ganitong punto. That's all. Antonio, gayahin mo ang pagmamahal ng Diyos na hindi nagbabago. Nakita namin dito na ang pagmamahal mo kay Sonia ay hindi gaanong matatag at hindi malalim dahil mayroon ka pa palang kahit unting pagtingin kay Ellen. Isarado mo na ang libro ng iyong pagtingin na pagmamahal mo kay Ellen. May sarili siyang librong ginagawa. Libro ng pag-ibig ng kanyang buhay, kaya nga siya nagpakasal sa simbahan upang umpisahan niya at tapusin ang kwento ng kanyang pag-ibig na gumawa ng pagmamahal sa pamilya, pag-aasawa at gumawa ng isang matuwid na buhay. Kaya yun din ang dapat mong gawing libro sa buhay mo. Pakasalan mo si Sonia. Sana naman itong kwentong masalimuot ay magtatapos sa isang magandang love story. Salamat po. Marami pong salamat sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Nasabi mo na, Ellen, sama ng loob mo kay Sonia, yung galit mo. Paano namin kayo matutulungan na maayos ito? Sa akin, kahit hindi siya humingi ng tawad, kaya ko siyang patawarin. Bilang nakakatanda sa kanya, uunawain ko siya. Yung nararamdaman niya. Kasi kahit naman sino, masasaktan. Narinig niya mismo sa asawa niya yung mga ganong salita. Kaya ngayon, kung bakit niya naman ako ginaganon, mauunawaan ko yun dahil nasasaktan siya, yung galit niya doon sa akin niya, inaano. Oo. Naunawaan mo ba yun, Sonia? Hindi ka pa nakahingi ng sorry o pinatawad ka na? Tilin, pasensya ka na Tilin sa akin. Ikaw ang kanina pang parang... Kaya sa gitna, oh! Oh! Ellen, ikaw ang nakakatanda, di ba? Ikaw ang ate. So, Sorry. Nalam ko na masama ang loob mo dahil parang hindi ka nila nirespeto, pero sana, ito na yung simula ng pagbigay nila ng respeto at pagmamahal sa'yo, di ba? Pakita mo sa kanila na karespeto ka rin at lovable ka, Ellen, ha? Siguro talagang, yun lang, hindi lang siguro masabi talaga ni Sonia na ang sama ng loob niya ay yung nararamdaman niya na si Antonio ay may pagtingin pa sa'yo. So, nagawa niyang sa ibang paraan at yun ay ang siraan ka.
Siguro panahon na, Antonio, para magising ka sa katotohanan tapos na ang lahat-lahat sa inyo ni Ellen. Kasi hindi biro na ikaw itong kinakasama, ikaw ano bang magiging pakiramdam mo kung marinig mo na si Sonia nakikipagkaibigan pa sa kanyang ex at yung kanyang ex na yun ay may pagtingin pa sa kanya. Anong magiging pakiramdam mo? Sasaktan din po. Oh. So nauunawaan mo din kung bakit marahil umabot sa puntong nagkaaway itong dalawa ay nandahil sa merong sama ng loob si Sonia pero hindi lang niya masabi sa'yo. Opo. May sama ng loob ka pa ba kay Antonio? Wala na po. Pag-usapan nyo. Ito naman, itong isa, tinamay yung kamay, ganun lang ng ganun. Hawakan mo kasi. Ikaw naman. Tsaka sabihin mo naman na mahal mo si Sonia kasi mahal mo siya. Hindi mahal mo siya dahil sa mga bata lang. O sige na, isigaw nyo na. Yes! Oh. Sana talaga, Antonio, ha? Mahalin mo si Sonia. At sana nga, dumating ang araw na mabalitaan namin na kayo ay ikakasal. Ha? Sa kwento ng buhay ninyo, alam nyo, tinuruan nyo kaming lahat ngayong umaga na dapat matuto tayong makontento sa kung anong meron tayo at magpasalamat tayo at pahalagahan ang mga taong nasa paligid natin. Ha? Sana, yun din ang natutunan ninyong lahat ngayong umaga. Maraming salamat sa inyo. Aminan na po tayo mga kapatid. Naku, napakaraming aral na naman tayong natutunan sa ating pong issue ngayon. Sabi nga, walang sino man sa atin ang ipinanganak na magkatulad. Dahil lahat tayo ay ipinanganak ng ika nga ay unique. Iba't iba ang itsura, iba't iba ang personalidad. Kahit pa nga kambal, aba, meron pa rin pagkakaiba. Dahil bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang katangian, pangloob man o panglabas. Ang importante ay kung paano natin gagamitin at kung paano tayo mananalo sa laro ng buhay. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang sukatan ng buhay ay wala sa pisikal na katangian, kundi sa kung gaano kalaki ang pagpapahalaga natin sa ating sarili. Thank you mga kapatid! Sinamahan niyo kami ng isang oras. Bonggang-bongga kayo dyan. Salamat din kay Hans Mortel. Salamat sa Dance Squad. Siyempre kay B1 at kay B2. Salamat. Sa ating pinakamamahal na trio, tagapayo, ang mga sausawero at sausawera sa studio. At sa lahat nga ng ating mga bisitang nagtiwala sa atin para ibahagi ang kanilang kwento ng buhay. Thank you very much din sa ating mga sausawero at sausawera online worldwide. Mahal po namin kayo sa mga nasa Middle East. Nakatutok po sa amin sa TV5 International at sa Aksyon International, mga kapatid. Welcome po sa The Happy Network. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Wag na wag mo itong palalampasin. Si Yayo Aguila, naghahamon. Mga kapatid, sa unang pagkakataon, makakaharap ko ang pamilya Martinez. Ngayon, pag-usapan namin ang mga issue na never pang pinag-usapan. At dito lang yan sa Face-to-Face. Abangan niyo. Face-to-Face exclusive ngayong Lunes. Bago ang balita ang tapat sa tanghaling waging-wagi ng TV5. Face-to-Face